We get scammed out of 50,000 NT dollar, almost 100,000 pesos on Shopee Taiwan. I-discover natin yung road dito. Kasi as in, alam nyo bang mag 9 years na kaming nakatira dito pero hindi pa namin na-discover yung ibang daan dito. Ang daming mga company dito, mga factory. More on factories dito. Nagasa mo? 房子啊，哦，这边很的。简单的啊，房子啊，就一个地，然后叫人家买那个，然后直接弄过来，然后接水和电就好了。 Oh. Ayan, mga company. Kung meron kayong mga anak, mga kakilala na nagwo-work dito sa Taiwan, ganito po yan. Oh, feeling ko mga Filipino sila. Oh, diba? Tsaka meron ding mga, oh, what's the tala? Sinagama? Oh my goodness! 很丑，我以为是在 barbecue 的，原来是 Pusi, 磨粉 naghahanap kasi si Jack ng barbecuehan, Filipino barbecue. Oh my goodness! Sabi ko doon pa yun sa Hsinchu. Oh my goodness! 突然想吃 barbecue。 Wow! Kahapon pa siya nagkikrave ng barbecue. Ayan, mga company, Oh my mga factories. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! 长大的小朋友， Oh my Ito goodness! ayan. Oh, what's it tala? Alam ko na dito. 你每次来都说我知道了，但每一次都忘记。 Like, i-discover ko next time to magmomotor ako. Ayan o, tingnan ninyo yung mga factory dito. Oh! Kaso hindi ko nga lang maintindihan kung ano mga factories mga to. Adeline. 小朋友长大了就这样子。对啊。要比较严，你知道吗？没有，他直接过来，是吗 ？Super Textile Corporation。他走一半的路了，怎么会比较我们有远呢？去过这里吗？因为这个路也是一样啊，刚刚。他是转过来，啊，你是走过来，是不是？ Oo. Eh, nandito na tayo sa May Bipoli kung saan maraming mga Filipino dito. Kuya. 好啊，找地方停。 Need to use this. 如果我想睡觉，我要用这个。 Oh, ha? Nakahanap si Adeline ng playground. Today is Sunday, so gagala ulit kami. Oh, nakita na nga niya ang playground. But no one is playing here. I think it's wet. Adeline, look. No one is playing. 有看到他们在玩 bicycle。 So, 我们先吃。 OK。 Okay, so? 是的。 Dito nakatira dati si Jack nung nag-aaral siya, tsaka nung nag-uumpisa pa lang siya mag-work dito sa Taoyuan. Kami ng bahay dito. Sabi kasi ni Jack noon, wala masyadong bahay dito. So, ngayon, ang dami na. 我以前没有这么多哎。 Saan daw? 对啊。你那时候几岁来这边住？啊，我们结婚以前啊。结婚以前, before daw kaming 10 year。 10 years. Before kami ikasal ni Jack. Si before, early ichi ma. 没有2015以前。 Early EU? Oh, 2015. Dito nakatira si Jack. At sabi nga niya, wala masyadong mga bahay dito. Pero maraming mga company dito, mga factories. Dito tayo kakain. Last week, nagpunta ako ng Chongli mag-isa. Kasi kinuha ko yung gamot ko dun sa hospital. Nasabi ko na sa inyo, di ba, na may maintenance ako na iniinom para sa endometriosis ko. Tapos kumain ako dito sa may, hindi ko sure kung anong pangalan ng restaurant. Nagustuhan ko siya. Kaya ngayon, niyaya ko tong dalawang kasama ko na dito kami kakain. Gusto ko talaga yung yung food. Actually, namali nga ako. Sabi ko gusto ko yung Italy noodles. Ang nasulat ko hindi noodles, nagkamali pa ako. Rice tuloy ang naibigay sa akin, pero ang sarap. So ngayon, ang o-orderin ko yung rice. Tomato rice. Oh my God, init. Alam nyo ba, ang Shopee store dito sa Taiwan, mostly wala nang tao sa loob eh. Ikaw na mismo ang kukuha ng parcel mo. Basta may ikiklik ka lang and then dun ka na magbayad. Tapos mag-o-open na yung kung saang number yung parcel mo.
Alam nyo ba dati, dito rin kami nagtitingin ng bahay ni Jack. Eh, 这边呢，他们有开吗？有有。你来过了吗？没有？没有。小心啊！不好意思。走。这边就好了。啊，休息了。哎呀，哦，哦，好好好。好。So, saan tayo kakain? 我们去哪里？啊，我们去哪里？ala, nag-red na yung mukha ni 很 Jack. 红吗？很红。有一点红。哇！你看我不要去想那么多了，不要去想， Alam nyo ba, naubusan kasi ng... 我不要去碰就不会痒。对. Naubusan kasi si Jack ng facial wash. Ngayon ang pinagamit ko sa kanya yung CeraVe. Hala, first time niya mag-CeraVe. Na parang na-irritate yung skin ni Jack. Sobrang tahimik dito. Wala talaga kayong makikitang nakatambay. Today is Sunday, pero ang tahimik ng lugar. 我去找椅子，我还会痒。 Oh, 你也是痒痒。哇，我先去找椅子什么？所以我要擦药。好。我也是啊。好，你就擦那个了，因为 Hair boutique. 我不是有带吗？ Magpapagupit rin pala si Jack ngayon. 我找椅子过。 Dito kami sa Metro Walk. Ito yung food natin. That is mine。 Yeah, that's yours. Ito naman yung food ni Adeline. 啊，怎么没有汤匙？ Sago, yung food ni Adeline. Pero may kali yan. Ah, that is too big. Yeah, it's too big. Ang laki ng plate. I want to eat this. Mayo, that's a dessert. 真的还有。 Oh, gutom na talaga ako. Adeline, let's eat na muna. Sige, sinagad. Eh, nagsubotan sa churo. Kay Jack pala to. Yan siya, oh. Baby, no. Yung kochi itin. 喂，这不是我的。我过去一点，我说我没有 space，小心啊。I'm so hungry, Adeline. Let's eat. 我是一个。可以。我可以吗？ Ayusin ko yung buhok ni Adeline. May dala naman akong Sanrio niya. So pretty! Bibili tayo ng ice cream. Which do you want, Adeline? Pipila muna tayo. I want the pink. Pink color. Ha? I want the pink color and the green. I want the pink and the green. 啊，没有，等一下再看看。一个 cookie overload，大杯是多少？大杯250。小杯，这个200。这个大杯就好。我想要这个。啊？ 6杯50，这2杯的话是300块，今天的活动。哦，是哦。看要不要再选？好啊。那你要另外一个要什么？妈姐。No. Ice cream natin. Naka-promo sila. Kasi yung isang ganito, 250. Kapag dalawa, 300. So, doon na lang tayo sa dalawa. Dalawa na yung pinili ko. Kahit na ayokong mag-ice cream. Let's eat! Daddy, 我们一般这个，因为我不会吃得完。你可以吃得完吗？这个给你，哎呦，这个给你。一起吃。弟弟，老公你在这里。你有报停车吗？没有停车费这里。哦，对，好忘记了。
Iba talaga yung ice cream ng Cold Stone. Itong matcha, hindi masyadong matamis. Sakto lang. Sarap siya. Nandito kami sa H&M. Ang daming nakasale. I want this. You want that? This one, do you like this? This one for only 250 guys, oh. Bilhan ko nga siya neto. Ang dami. Magtitingin muna ako. Mag-enjoy muna kami dito. Hi. 可以吗？啊，穿起来啊，真的要比较大， 28。然后比较大，是吗？太大的啦，太大了。对，会掉。 Mura lang to, oh. May strawberry din pala dun. Teka, tinginan ko nga siya. Hayop, yada mo ako. Pinaupo ko muna tong dalawa dito kasi pagod na daw sila maglakad. Okay. O siyang kwang oh. Ito ka blue, parang okay to ah. Magtingin-tingin muna ako kung may magugustuhan ako dito. Parang bet ko to. Ah, ganito siya. Open siyang ganyan. Papakita ko sa inyo yung mga binili namin. Konti lang naman. Tsaka nakasale tong mga to. Marunong mag-Ilocano si Adeline, yung aguray. Alam niya na yun. Dress na to, kulay mint green. 250 lang yan. Tapos, t-shirt ni Adeline. Huwag natin ihalo at lalabahan pa yan. Stop it. Ito naman, yung damit ko. Cute tong top na napili ko. Ano lang to? I said don't use mine. 250. Yeah, it's okay. It's okay. That's Color? green. This is green? It's color grapes. Great. Parang avocado siya na hinog. And then, kay Adeline, ayan. Binibilhan ko siya ng medyo mas malaki na para magamit niya next summer. Tsaka itong top, ano lang to, 200. Tsaka alam nyo, nung nakaraang araw, pumunta rin ako ng net. At napabili na naman ako ng damit ni Adeline. Tignan ninyo. Tingin dito nag-sale sa net. How much is this? Parang nasa ano yata to? 379. No, wait. This is only mine. No. Tsaka, yung gustong-gusto ni Adeline, yung medyo may paraffles siya dyan. Yung may pastel siya dyan. Yan, top niya. Dapat pala nilabhan ko na to. Para mas maisuot niya pag nag-kenting kami. Ay, kenting? Pag nagkilang kami. Katie, what is Tsaka ito. Katie? Kulay, ang ganda ng kulay nito, parang chesa. May ganito kasi akong kulay na damit. Gusto ko pair kami ni Adeline, pero hindi ko masyadong bet yung kulay na yun. Bagay ito kay Adeline, tong kulay na to kasi maputi siya. Pero ako, hindi bagay sa akin yung ganyan. Ngayon ko na lang ikwento ulit kasi kagabi hindi ako makafocus dahil nadidistract ako kay Adeline. Hindi makatulog kapag hindi binabasahan ng libro. We get scammed out of 50,000 NT dollar. Almost 100,000 pesos on Shopee Taiwan. Alam nyo, sobrang nababad trip talaga kami kapag naalala namin to. Kagabi nga, nagtanong na naman ako kay Jack at na-open na naman yung topic. Sobrang gigil talaga kami, pero okay, nangyari na, lesson learned. Ganun na lang ang atake sa amin ni Jack. Nangyari ito noong November, kung di nagkakamali. Hindi na rin namin maalala ni Jack. Basta bago mag-December. Kahapon, nakatanggap na naman kami ng letter na ini-invite kami para makinig ng hearing. Kaya namin naalala ito. At gusto ko na rin i-share sa inyo para ma-aware kayo kasi talagang may mga ganitong tao. Last year, napag-isipan namin ni Jack na ayusin yung isang kwarto sa taas, sa 4th floor. At yung isang kwarto doon ay gagawin siyang as in kwarto na siya, bedroom. Actually, nakabili na kami ng katre noong February at i-deliver siya next year kasi hindi pa nga naayos. Bakit namin naisip na
gawing kwarto na yon para kapag ka may bisita kami o kapag ka pupunta dito yung mga in-laws ko at mag-overnight, meron silang pagtutulugan. Kasi wala kaming kwarto na pwede silang matulog dito. Pwede nilang pagtulugan kapag napunta sila dito. Doon sa 4th floor, yung CR doon ay walang toilet. Ang meron doon ay yung shower at saka yung bathtub. So napag-isip-isip namin ni Jack na ibenta yung bathtub. Hindi rin kasi namin masyadong nagagamit yon. Para makapaglagay kami ng toilet doon ay dapat tanggalin yung bathtub kasi wala nang space. Pinost ni Jack sa Facebook yung bathtub sa marketplace. Baka lang naman may maging interested, baka lang naman may maging buyer. At mahirap kasi yun, wala kasi kaming idea kung saan pwede ibenta yun. Tsaka ang bigat-bigat nun kapag binabana. So nagbakasakali lang naman kami. Tapos, after 3 days, may buyer na. Tuwang-tuwa si Jack. Tapos, sabi ni buyer, pwede bang i-post niya sa Shopee? Alam nyo, kagabi, sabi ko nga sa inyo, nag-uusap kami ni Jack, hindi ko na alam tong mga to. Buti na lang tinanong ko siya ulit. Si Jack naman, sa kagustuhan niyang mabenta na yung bathtub, ipinost niya sa Shopee. Doon kasi magbabayad si buyer. Nabili namin yung bathtub ng nasa 30,000 plus noon at binibenta ni Jack ng 15,000 or 20,000 yata. Pero parang nag-ano pa si buyer kung pwedeng babaan yung presyo. Hindi ko na alam kung ano yung usapan na nila noon. The next day, gagala kami ni Jack. At bago kami gumala, nag-drop by ako doon sa post office para mag-send ng parcel. Kailangan ko magsulat nung papel para doon sa address ni customer. Kasi nag-online selling ako, guys. Kailangan kong yung address. Kasi nung time na yan, katawag na ni Jack yung buyer. Busy siya. So, hindi ko na siya maantay. Ako na mismo yung nagsulat. Chinese characters kasi yun. Yan lang yung time na yan na ako yung nagsulat ng resibo ng post office. Tapos, ayan na nga, katawag ni Jack si buyer. Pero before yan, nagpa-transfer si Jack sa akin ng 20,000. Ako naman ay nag-transfer sa kanya ng walang question. Kasi pag nangihiram yan si Jack sa akin, binabalik din niya yan kaagad. O ibabalik niya yan pagkasahod niya. So, nag-transfer ako sa kanya. Wala akong ka-idea kung bakit, saan niya ilalagay ang 20,000. Kagabi ko lang napagtanto na bakit kailangan makita ni scammer yung bank account ni Jack na may pera. Hindi ka ba nakahalata? Yun yung tanong ko sa kanya kagabi. So, go tayo dun sa aking kwento. And then, ako ay nagsenda ng parcel sa post office. Si Jack na iwan sa sasakyan, katawag niya yung buyer, yung scammer. Tapos, so sabi niya, magta-transfer na daw siya. Magta-transfer na daw siya ng pera. I-check niya daw. Ito na naman yung tanong ko kay Jack na bakit kailangan mong i-check yung messages mo kung magta-transfer lang naman siya ng pera sa bank account mo. Dapat i-check mo lang kung dumating na yung pera, di ba? So, katawag niya si buyer and then parang nakuha ni buyer yung loob ni Jack. Sabi ni buyer, i-check daw niya yung text messages kasi may nag-text sa kanya. At ano nga yung number, sabi ni scammer, ni buyer. Nasabi ni Jack, yung number. At yung number na yon ay OTP. Tapos, nakulimbat niya yung 50,000. May 30,000 na laman yung bank account ni Jack. And then yung transfer ko na 20,000. Diba? Ang dami kong tanong kay Jack. Pero alam nyo, isa lang ang sabi niya sa akin. Nasa type ban na. Yun lang. Pero tawang-tawa ako. Imagine, 50,000 NT lang to. Pero gigil kami how much more yung mga nai-scam ng 2 million, 3 million dito sa Taiwan.
Nagalit ba ako kay Jack? Hindi ako nagalit that time kasi kitang-kita ko yung mukha niya kung paano siya manlumo. Nakita ko yung mukha niya kung paano. Yun na yung pinakamalungkot niyang araw. Hindi na ako nagtanong. Actually, kagabi ko lang talaga tinanong kung ano ba yung mga nangyari noon. Bakit hindi mo naisip yung mga ganito? Grabe ako magkwento. With feelings, with action talaga. So, eto nga. Nahuli ba si scammer? Hindi siya nahuli, guys. Ito yung masaklap. Alam nyo kung sino yung nahuli? Yung may-ari ng ATM. So, ibig sabihin, si scammer, hindi niya ginamit ang ATM niya. Ang ginamit niya, ATM ng ibang tao. Ito, makinig kayo kung may mga viewers akong OFW dito sa Taiwan. Huwag na huwag kayong magpapahiram ng ATM. Huwag din kayong magsanla ng ATM. At kapag nag-for good na kayo sa Pilipinas, ipa-close nyo na yung account ninyo dito. Huwag ninyong isanla, ipahiram. Huwag ninyong, kumbaga, sasabihin sa inyo ng isang tao, hiramin ko yung ATM mo, bibigyan kita ng 10,000, 20,000. Dahil ginagamit yung mga ATM na yan pang scam. So, kawawa ngayon itong si may-ari ng ATM. 3 letter na to, guys, na ini-invite kami at hindi kami pupunta. Kasi sayang lang yung oras namin. Sa ilan pa yun, napakalayo. At hindi rin lang naman maibabalik ang 50,000. At hindi rin lang naman mismo yung scammer ang nahuli. 'Di ba? Naawa pa ako sa may-ari ng ATM. Isa na tong patunay na ang mga scammer ginagamit ang ibang ATM. Kaya huwag na huwag kayong magpapahiram ng ATM. Yun lang. Ayun, doon nagtapos. Etong pera na to mapapagtrabahuan pa. Babalik pa to. Pero yung karma, universe na lang talaga ang makakapagbigay sa'yo ng mabigat na karma. Magaling tong scammer kasi nakuha niya yung loob ni Jack. Kasi ang hirap kunin ang loob ng asawa ko pagdating sa mga ganyan. Pagdating sa pera, ganon talaga siya. Lalo na sa mga credit card. Alam po namin yan na ang OTP hindi binibigay. Alam niyo, translate lang kasi yung sinabi sa akin ni Jack. Meron ginagamit ang mga scammer na applications. Kamukha siya ng bank account at yun yung tinatawag nilang third-party application. Doon sila madalas mang scam. Nanggigil din siguro kayong nanood kasi parang ang pero alam nyo, kung nasa sitwasyon talaga kayo nun at nakuha yung loob ninyo, talagang wala na. Buti na lang talaga at yun yung binigay na bank account ni Jack. Kung yung isang bank account ni Jack ang binigay niya, nakulimbat lahat talaga at gugo talaga ang mundo ko. Natawa na lang kami talaga ni Jack kagabi. Sabi niyang, Taipan, yaw xiaoxin. So, be careful next time. So, ang bathtub, hindi na namin binenta. I-enjoy na lang namin maligo doon. So, yun lang. Yun lang yung aking ma-share. Siguro yung pinaka-importante kong ma-share dito, para sa mga OFW dito sa Taiwan, wag na wag kayong magpapahiram, magsasanla, o mag-iiwan ng ATM. Kasi alam niyo na dito sa Taiwan, lahat ng pumapasok na pera sa bank account ay alam yan ng gobyerno. Lalo na't kapag kamalaki.